At sa pagpapatuloy ng ating recap, ang pangunahing layunin ni Jinwoo ay makuha ang 3 piraso ng Tree of Life at ang una ay nakuha niya matapos talunin ang Volcano of Greed, at ang pangalawa ay ang tubig mula sa Echo Forest na nakuha niya matapos patayin si Menas. Ngayon ang huling piraso na lamang ang natitira para kay Jinwoo upang mailigtas ang kanyang ina, pagkatapos niyang dumaan sa portal kung saan siya pumasok at sinuri ni Jinwoo ang kanyang inventaryo at natagpuan niya ang 2 materyales na kailangan upang malikha ang Elixir of Life. Ang natitira na lamang ay ang Purified Blood of the Demon King, subalit upang makuha ito ay kailangan niyang maging ganap na handa, matapos ang kanyang ekspedisyon sa Demon Castle at nakakuha ang bida ng maraming antas, ngunit opisyal pa rin siyang nakalista bilang rank E. Dahil dito ay hindi siya makalahok sa mga misyon na lampas sa kanyang kasalukuyang ranggo, kaya't nagpa siya si Jinwoo na magpare-evaluate ng kanyang ranggo. Kinabukasan sa Hunter Association Headquarters si Hian na sabik malaman ang mga bagong talento na makukuha nila ay napansin ang isang lalaking nakasuot ng lilang damit sa hanay ng mga kandidato. Sa una ay inakala niyang rank C ang lalaki, ngunit nang makita sa harapan niya ay lumalabas na rank E ito. Habang naghahanap ng susunod na kandidato para suriin ay nagulat siya sa nakita niya at agad niyang tinawagan si Bok upang ipaalam na si Hian na assistant manager, ay nagpunta upang muling suriin ang kanyang ranggo. Nang marinig ito ay dali-daling bumaba ang boss at pabalik naman sa bida ay narinig niya ang lalaking nakasuot ng lilang damit na sinusubukan na mapa-relax ang isa pang kandidato. Sinabi ng lalaki na base sa narinig niya ay simple lamang ang proseso ng pagsusuri. Inamin naman ng isa pang kandidato na kailangan niya ng perang makukuha bilang isang hunter upang mabawi ang kanyang asawa at anak na iniwan siya. Ipinaliwanag ng lalaking nakasuot ng lilang damit na hanggat ikaw ay ma-assess bilang rank D o mas mataas pa, makatatanggap ka ng imbitasyon mula sa guild at magiging maayos ang lahat, pero dapat mong iwasan na manatili sa rank E at pwede siyang kumita dito. Narinig ni Jinwoo ang usapan at nahanap niya itong nakakatawa dahil nananatili pa rin siyang nasa pinakamababang antas at bahagya siyang ngumiti. Hindi nagtagal ay tinawag ang binata para sa kanyang re-evaluation na inilagay niya ang kanyang kamay sa itim na globo. Nagulat ang propesyonal na nagmomonitor ng proseso nang may lumabas na error message sa sistema. Sinubukan niyang ulitin ang proseso ngunit pareho pa rin ang resulta at pumasok ang direktor sa silid upang tanungin kung ano ang nangyayari. Nang ipakita ito ng empleyado ay napansin niyang hindi ito problema ng makina at sa katunayan, hindi kayang suriin ng makina ang hunter na ito dahil ang kanyang magical power ay lampas sa kakayahan nitong ma-analyze. Sa madaling salita, ang binata ay ang ika-10 rank S hunter sa kasaysayan ng bansa, samantala ay tinanong ni Choi kung kamusta na ang pananaliksik tungkol sa mga lumilipad na langgam. Ipinahayag ni Gail na nagsagawa na ang departamento ng autopsy at inihambing ang internal structure at residual magical power ng luma at bagong specimen. Gayunpaman mangangailangan pa ng kaunting oras para makuha ang mga conclusion at binanggit din ni Choi na narinig niya ang tungkol sa insidente sa Red Portal, kung saan pinayagan ng White Tiger Guild ang isang hindi miyembro na lumahok sa raid at kahit natalunin ang boss, nais malaman ng master kung sino ang taong ito. Ipinaliwanag niya na naroon siya noong huling araw ng insidente kaso hindi siya nagtagal hanggang sa dulo kaya't wala siyang masyadong alam. Sinagot ni Choi na nakakalungkot iyon at binanggit na maingay ang hall at inakala ni Jin-el na ang ingay ay dulot ng isang awaken na kasalukuyang sinusuri, kaya nagpa siya siyang tingnan ito. Bago umalis ang manager ay binanggit ng guildmaster na siya ay interesado at sasamahan ang kanyang kasamahan sa hall. Lahat ay hindi makapaniwala na may hunter sa harapan nila na hindi kayang suriin ng makina ng headquarters. Habang kumakalat ang balita, lahat ay nakatuon kay Jinwoo na kausap ang direktor. Sinabi ng direktor sa binata na bumalik sa loob ng 3 araw para subukang muli ang pagsusuri at habang nangyayari ito ay naalala ni Kittle na nangyayari ito tulad ng sinabi ni Ann. Sa sandaling iyon dumating si Master Troy Jongan sa hall at nakuha ang atensyon ng lahat at ayon kay Jinwoo, ang taong ito ang pinnacle ng Fire-type mages na kilala bilang Supreme Hunter. Tinasa ni Troy ang binata gamit ang kanyang napakalakas na mana na bumabalot sa katawan nito at napagtantong siya ang dahilan ng kaguluhan. Habang papalapit si Jinwoo sa kinatawan ng Guilds Association ay tinanong siya nito kung sumali na siya sa anumang clan at kung maaari silang mag-usap tungkol dito. Gayunpaman tuluyang binaliwala ni Jinwoo ang master at lumabas ng nahiya at tinanong ni Troy si Gail kung nasabi na ba nila kay Jinwoo kung sino siya, at kinumpirma ito ng manager na kaya't nagsimula ng maniwala ang master na maaaring hindi ganoon kalaki ang binata.
Sa mga oras na iyon ay dumating si Baek na tumatakbo at napansin ni Choi na ang presidente mismo ng White Tiger Guild ay dumating dahil sa batang ito, kaya't inakala niyang si Jinwoo ang responsable sa pagkapanalo sa Red Portal na sa parehong paraan, habang tahimik na dumaan si Master Choi na pagtanto rin ni Baek ang totoo. Kinagabihan ay binisita ni Jinwoo ang kanyang ina sa ospital at naramdaman niyang maaaring magising ito anumang sandali at sa kaisipang ito, kahit hindi siya mulat na sinabi ng anak sa ina na maghintay pa ng kaunti, paglabas niya ng silid ay naroon si Jin na naghihintay sa kanya. Sinabi ni Jin na pina-realize sa kanya ni Jinwoo kung gaano siya naging bulag. Ang trabaho ng isang surveillance team ay obserbahan ang mga hunter at parusahan ang mga lumalabag sa batas at karaniwang nagtitiwala siya sa kanyang sariling paghuhusga, pero tila baliktad ang lahat at hindi interesado sa usapan at tinanong ni Jinwoo kung kailangan ba talaga siyang bantayan. Ipinaliwanag ng manager na oo pero hindi bilang isang kriminal at sa katunayan, ang surveillance team lang ang may kakayahang malutas ang mga insidente kaugnay ng hunters ngunit pagdating sa isang rank S ay maging sila ay wala nang magagawa, matapos sabihin ito ay ipinapalam ng lalaki na may nais makipagkita kay Jinwoo. Sa puntong iyon ay lumingon si Jinwoo at lumabas mula sa mga anino si Go Gunny na may magiliw na ngiti sa mukha. Ipinakilala niya ang sarili bilang presidente ng Hunters Association at una sa lahat ay binati niya ang binata dahil naabot nito ang rank S. Ipinaliwanag niyang kapag nagkakaproblema ang makina ibig sabihin ay naabot na ng hunter ang pinakamataas na antas. Gayunpaman ay hiniling nilang bumalik siya matapos ang 3 araw upang manatili sa ugnayan sa ganitong talentadong hunter. Ipinaliwanag din ni Go Gunny na ang kanilang guild ay hindi makakakompetensya sa mas malalaking guild pagdating sa bayad o kasikatan. Halimbawa si Janelle ay isa sa kanilang pinakamahusay na hunters ngunit rank A pa rin siya. Dahil dito ay diretsahang inalok ni Go Gunny si Jinwoo ng prominent na posisyon sa kanilang association. Ipinaliwanag niya na sa kasalukuyan at ang mga pinakadakilang tagapagtanggol ng bansa ay hindi na ang estado kundi ang hunters. Ang core na ito ay binubuo ng 5 pinakamalalaking guild na bihirang magkasundo. Sa katunayan kung saan man sumali si Jinwoo magdudulot ito ng kawalan ng balanse sa pagitan ng mga pangunahing guild. Sa ganitong kalagayan at ang association ang ika-6 na kapangyarihan na may tungkuling panatilihin ang balanse ng 5 pinakamalalaki na mahalaga para sa bansa, dahil dito ay nais ni Bill na maging bahagi si Jinwoo ng kanilang team. Habang nakikinig ng mabuti ay tumigil si Jinwoo upang seryosong mag-isip at ang trabaho sa association ay sigurado, makapangyarihan sa lipunan at lalo na't si Go Gunny ang unang S-rank hunter na nagising sa Korea, sa kabila ng kanyang edad na lampas 80 ay hindi halata ito dahil sa kanyang kahangahangang pangangatawan. Kahit pa siya'y retirado at ang presidente ay nasa parehong antas ni Jinwoo na sa madaling salita, ang pagtanggap sa alok ay magbabago ng buhay ni Jinwoo magpakailanman. Gayunpaman ay tinanggihan ng batang hunter ang alok dahil naniniwala siyang ang lugar niya ay sa dungeon na nakikipaglaban sa mga magical beasts. Nakikita ang katotohanan sa mga mata ng binata at nakaramdam ng kirot sa puso ang presidente ng association at naalala niya na kung 10 taon siyang mas bata, kaya niyang tumayo sa tabi ng kabataang ito sa dungeon at sa kabila nito, hindi na siya nang ulit at hinayaang umuwi si Jinwoo na sinabi niyang kailangang umuwi dahil mag-isa ang kanyang kapatid. Sa pag-alis ni Jinwoo sinabi ni Gummy kay Jinelle na kanselahin ang kanyang schedule para sa araw na iyon, ayaw niyang maistorbo dahil nararamdaman niya ang parehong masamang pakiramdam noong natuklasan niyang kahit ang isang S-rank healer ay hindi na kayang balikan ang kanyang kabataan, sa isipang ito at inimbitahan niya ang kanyang kaibigan para uminom. Sa pag-uwi ay napansin ni Jinwoo na ang association ay kadalasang tumutok sa rank D at E dungeons. Kailangan niyang mag-level up ng mabilis upang mapapagaling ang kanyang ina at kinaumagahan ay nagising si Dongsu ng lupaypay sa isang kama ng ospital. Kahit pa nakita ang kakilakilabot na kondisyon ni Dongsu ay may isang lalaking dumating at nagtanong kung si Song ay talaga bang isang magical beast, walang pagdududa si Dongsu tungkol dito at ipinaliwanag niya ito ngunit binalaan siya ng lalaki na hinahabol ng command center si Song. Gayunpaman ay naniniwala ang lalaki na hindi nila mahuhuli ang isang taong kahit si Dongsu ay hindi nakayanan. Naalala niya ang paa ni Song sa kanyang dibdib at ang babala nitong layuan ang kanyang pamilya para sa kanyang sariling kapakanan, kung hindi na kahit kamatayan ay hindi makapagliligtas kay Dongsu mula kay Song. Dahil sa alaala nito doon ay naramdaman ni Dongsu ang kahihiyan ng pagkatalo na tila sumasakit pa rin sa kanyang katawan, kaya't nagpasya siyang habulin muli si Song ngunit sa pagkakataong ito ay may tamang kagamitan,
ang tinutukoy na kagamitan ng lalaki ay isang artifact ay mga kagamitang napakataas ng antas na walang artisan ang kayang lumikha. Dahil sa dumaraming bilang ng mga hunters na maraming artifacts ang makikita sa online auctions at nag-research si Jinwoo ng isa para sa sarili niya, ngunit ang problema ay napakamahal ng mga ito para mabili at kailangan niya ng mas mahusay na kagamitan upang makabalik sa Demon Castle. Iniisip niyang ibenta ang Orb of Varus ngunit ang pagbebenta ng ganitong makapangyarihang item ay tiyak na magtatanong kung paano nakuha ng isang E-rank hunter ang ganoong bagay, samantala ay nakita ni Jinwoo ang isang grupo ng miners na naghahanap ng hunters para sa isang A-rank raid. Sa kabilang banda inaccess ni Gogani ang data ni Jinwoo mula 4 na taon na ang nakalilipas na kung saan ang kanyang litrato ay ibang-iba sa hitsura niya ngayon. Dahil dito ay tinanong ng presidente kung maaaring napeki ni Jinwoo ang kanyang ranggo at sagot ni Jin-el na may mga tala ng pagkasugat ni Jinwoo ng ilang beses kaya mahirap paniwalaang napeki niya ito. Sa katunayan ay sinasagot din niya ang gastusin sa gamutan ng kanyang inang nasa eternal sleep at sa pag-aaral ng kanyang kapatid. Nagkomento si Gogani na bihira na ang ganitong dedikasyon sa mga kabataan ngayon. Napansin naman ni Gael ang tala na sumali si Jinwoo sa isang team ng miners para sa isang raid. Nagdeklara si Gogani na mahirap hulaan ang mga aksyon ng batang ito at pagdating ni Jinwoo sa trabaho ay tinanong siya ng boss kung ranky siya, at kinumpirma ito ni Jinwoo na tinanong din siya kung may karanasan na siya sa pagmimina, ngunit sumagot siya ng wala. Sa palagay ng boss ay isa siyang combat type hunter kaya't hindi na dapat alalahanin ang pisikal niyang anyo at sinabi ng boss na marami namang tulad ni Jinwoo kaya't mag-relax lang at magiging maayos ang lahat. Nang umalis ang lalaki ay nagmuni-muni si Jinwoo na ang mas mahirap na raid ay nangangailangan ng tamang specialty. Halimbawa ang attack team ang bahala sa mga magical monsters, ang mining team ang nag-e-extract ng mana crystals at ang collection team ang nag-aalis ng mga bangkay ng monsters. Kahit maraming tao ang sangkot ay iniisip ni Jinwoo na sulit pa rin ang kita kahit napakahirap at delikado ng mga dungeon na ganito kataas ang antas. Habang iniisip ito ay narinig niya ang isang mabangis na pagungal mula sa loob ng kuweba at nakita niya si Troy na nagcast ng isang napakalakas na fireball na nagpulbos sa malalaking monster sa harapan niya. Matapos ito ay inutusan niya ang mga tanks na gawin ang kanilang trabaho at ang shield hunters naman ay nagsara ng barrier sa harapan ng master. Ang isang fireball na tumama sa kanila ay nablock ng isang joint spell mula sa mga shield bearers at pagkatapos nito, nagpatuloy ang grupo sa mas malalim na bahagi ng dungeon at malapit doon ay narinig ni Jinwoo na umaalis na ang attack team, kaya naisip niyang wala nang natitira sa dungeon maliban sa boss. Nang magkasalubong sila ni Troy Jongan kahapon ay alam ni Jinwoo na malakas ang taong ito pero ang malinis na paglilinis niya ng isang A-rank dungeon nang hindi man lang pinapawisan ay sobra na, samantala habang dumadaan sa mga manero ay dumating ang pangalawang pinuno ng Hunter Guild. Ang ika-9 na S-rank sa Korea na si Shaohan na kilala bilang The Ballerina. Agad niyang naramdaman ang kakaibang aura sa paligid ng mga manggagawa at iniisip pa nga na maaaring naroon si President Go. Sa wakas ay matapos gawin ng attack team ang kanilang parte at panahon na para sa mga manero at collectors na magsimula ng trabaho. Sa loob ng kuweba ay mas inaalala ni Jinwoo ang pakiramdam ng isang signal ng magical power na nagmumula sa pinakaloob ng kuweba. Marahil mula sa boss ng A-rank dungeon na ito at mukhang mas malakas pa ito kaysa kina Vulcan at Metis sa Demon Castle. Alam ito ni Jinwoo kaya't nasasabik siyang bumaba roon ngayon din at subukan ang lakas ng naturang halimaw. Habang nagmamasid ay narinig ni Jinwoo ang isang grupo ng mga manero na iniinsulto ang isang E-rank na baguhan na sumali sa kanilang team. Napagtanto niya na ang mga mabababang ranggo ay palaging ganoon ang pagtrato at bukod pa rito nang may isang lalaki na bumangga kay Jinwoo at tila naghamon, mabilis itong umurong nang makita ang mga mata ng binata na puno ng mana. Habang nagmimina ay napansin ng ilang katrabaho na masyadong malakas si Jinwoo para sa isang mababang ranggo, gayunpaman ay itinuturing nilang isang biyaya ito para sa kanilang grupo ng mga manero. Makalipas ang ilang sandali ay oras na ng pananghalian at samantalang umaalis ang lahat, sinamantala ni Jinwoo ang pagkakataon upang magtungo sa silid ng boss. Alam niya na kung matatalo niya ang boss na magsasara ang portal na magiging sanhi ng malaking pagkalugi para sa guild, pero hindi ibig sabihin nito na hindi niya maaaring subukan ang lakas ng halimaw at sa mismong sandaling iyon, lumitaw si Shaohan na pinipisil ang isang tela laban sa kanyang ilong at tinanong kung ano ang ginagawa ni Jinwoo doon. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa anime na ito. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.